Pagdating ko nga dito sa bahay, agad-agad nga din talaga akong nagwalis kasi nga sobrang kalat na naman. Na para bang wala nang karapatang magpahinga tong babaeng to. Maaga pa nga ng mga oras na to, kaya nga naisipan ko muna maglinis ng bahay bago magluto ng dinner. Kaya na nga mga mima ko, talagang sobrang pagod nga din ako ng mga oras na yan, pero wala talaga tayong choice. Nanay tayo. So ayan na nga mga mima ko, kung nakikita nyo, meron sa lamesang kangkong at tokwa. So malamang yan yung lulutuin na dinner. Buti na nga lang talaga is nakasaing na dito yung anak kong panganay, kaya ulam na lang din talaga yung lulutuin. Nagwalis-walis nga lang din talaga ako dyan mga mima ko, and konting ayos nga lang din talaga para medyo naman maaliwalas yung pagkikilusan natin. Ang ganda nga lang din talaga sa mata nung nabili kong mantle dyan sa lamesa kasi napaka-aesthetic din talaga. Ang linis niya tignan. Ay nga mga mima ko, hindi rin talaga mapakalitong babaeng to. Na para bang kala mo walang kapaguran. So ayan na nga mga mima ko, ito nga pala yung magiging dinner namin, tokwa at kangkong. And lutong adobo nga lang pala yung gagawin dito. Magbibihis na muna nga ako mga mima ko kasi nga baka mapagkamalan tayong papasok pa lang sa trabaho. Last char. Lagi ko nga pinagsasabayan yung mga anak ko mga mima ko na magsasapin nga ng likod at huwag magpapatuyo ng pawis. And ayan nga, extra nga din talaga siya sa camera, and talagang sabi ko sa kanila, alagaan nila yung sarili nila kasi mahirap magkasakit. And as a nanay nga rin talagang inuuna natin kalusugan ng mga bata kasi nga mahirap talaga magkasakit. Fast forward na nga mga mima ko, talagang nag-ayos nga lang din ako dyan kasi nga yung asawa ko na daw yung magluluto. Na para bang hindi na dyan mapakali dyan sa kusina na yan. And nakaugalian ko na nga rin talaga mga mima ko na after duty nga rin talaga is may merienda nga rin talaga ako. And kailangan ko lang din talaga uminom ng mainit para naman mainitan yung sikmura ko. Go! So ayun na nga mga mima ko, sinasanay ko rin talaga yung mga anak ko na gumawa rin nga talaga dito sa bahay kasi nga hindi naman pwedeng laging ako. And para nga matuto din sila sa mga gawaing bahay. Kasi paglaki nila is talagang dadalhin nila yan kung ano man yung alam nila ng mga bata pa. Ako lang ba mga mima ko o kayo din na hindi pwedeng walang alam yung mga bata sa gawaing bahay? Na para bang pati pagsaing sa akin pa talaga. Ayun nga mga mima ko, dito nga sa bahay is talagang may limit lang yung paggamit ng gadget ng mga bata. And hindi naman talaga pwedeng unli gamit ng gadgets. Ano magagawa na niya sa maghapon? Sa mga ganyang bagay nga talaga is pinagbabawalan ko talaga yung mga bata. Dahil masama rin talaga yung mababad ka sa screen. Anyway mga mima ko, kumulo na nga yung ininit kong tubig at magtitimpla na ako dito. And sabi nga din sa inyo, mahilig din talaga ako uminom na mainit. And mga mima ko, wala pa rin talaga yung magluluto. Ayan nga mga mima ko, kung gusto nyo rin ng ganitong mantle sa lamesa ko, is ilalagay ko na lang yung link dyan sa yellow basket at sa comment section. Nangungupahan nga lang pala kami dito mga mima ko, and talagang yung bahay nga namin is nasa Bicol. So dito rin kasi yung trabaho namin mag-asawa, kaya napagpasya din namin na dito na rin mag-aral yung mga bata. And sabi ko nga din mga mima ko sa asawa ko, hindi naman habang buhay nandito kami sa Manila. And yun nga yung sabi ko na darating din yung panahon na uuwi na tayo sa sarili nating bahay. Na wala na tayong babayaran buwan-buwan sa bahay. And nasa tamang panahon ngayon mga mima ko, and sabi ko nga rin talaga sa asawa ko, may perfect timing dyan si Lord. Nagpapasalamat din kami sa kung anong meron namin mag-asawa at pamilya. O siya, hanggang dito na lang mga mi, salamat!